Siguro po, Mr. Bato de la Rosa, ang dapat niyong sisihin ay si Sara Duterte. Kasi isang tabi mo daw ang kampanya, i-priority ang impeachment. That's part of the job description. Yan ay trabaho mo. So mukhang hindi makakapangampanya daw itong si Bato. Dahil nga, siguro narinig na ng marami sa atin kung ano yung huling pahayag ni Senator Chis Escudero na mukhang magkukonvene na nga ang Senado para sa impeachment trial. At dahil dyan, kailangang isantabi ng mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa ang pangangampanya. At ano ang sabi niya? Nagngangal-ngal ngayon. Siyempre, etong kalbo. Ang daya nyo daw. Sino yun ang madaya? Katulad ng sinabi ko, ang dapat mong sisihin dito ay si Sara Duterte at sarili mo mismo. Dahil kung noon nag-advise na kayo kay Sara Duterte na sumagot ng maayos sa mga hearing, halimbawa na andyan kayo siguro naman kahit papaano naniniwala o nakikinig sa inyo si Sara Duterte. Ang nangyari kasi, kinonsintin nyo. Pinagtanggol niyo pa yung pag-aangas-angasan ni Sara Duterte sa mga hearing, sa budget hearing, dahil alam natin doon lahat nagsimula ito. Andaya niyo daw, gagawin daw kaming hostage dito para maging judge ng impeachment court. Tignan mo, yung mga reasoning mo na trabaho mo yan, pero iisipin mo, magiging hostage ka. Tapos daw sila, mangangampanya. E di buti nga sa inyo. You deserve, or deserve mo yan. 23 of us will be sitting as judges. Hindi kami makakapangampanya. O, ayan. Yan yung problema mo. At sino ang nagsimula ng problemang ito? Ikaw mismo, si Sara Duterte at ang kampo niyo. Kaya, good luck.